we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Mga PDL sa mga jail facility sa Western Visayas, apektado na sang tuman kainit nga tiyempo. Kalabanan sa mga jail facility, tuman pa kagutok suno sa BJMP6. Posible paglinat na isang mga pamalatian sa mga student-athlete hugot nga ginabantayan sa nagapadayon nga provincial sports meet sa Bacolod City. 15% sang populasyon sang Iloilo City apektado na sang kakulang sang supply sang tubig. Syudad mahimo na nga mapaidalom sa state of calamity. Department of Agriculture, ginalantaw nga posible na nga magnubo ang presyo sang bugas sa pungsod. Ikaw, ano ang imo reaksyon? Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kagulas sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadakong at komprehensibo ng mga balita sa Kabisaya nakatungdan. Ako sa Eden Prietos live sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, mga PDL sa mga jail facility sa Western Visayas, apektado sang tuman kainit nga tiyempo. Puwerte nga init, kalabanan sa mga jail facility, tuman kagutok. Suno pa sa BJMP 6. Mga puso ining ginapakitaan na sa pamaagi. Yaring balita ang itutukan ni John Sala. Sa tuman kainit sang tiyempo subong, bisan ikaw lang isa sa sulod sang isa ka hulod, tuman ang kaginod. Ano pa ihan kung nagaginuto ka mo sa isa ka magamay nga hulod. Ining sitwasyon sa mga person deprived of liberty o kon PDL. Sa datos ang Bureau of Jail Management and Penology 6, mayara sang 9,267 ka mga PDL ang nahunong sa mga nagkalain-lain nga jail facility sa riyon. Sa Iloilo City kag Province, ang kapasidad sa mga jail facility ang tuman kagamay para sa numero sa mga PDL nga yara sa ila paginakop. Pareho na lang sa Iloilo City District Jail Male Dormitory. 150 lang ang ideal capacity apang 995 na ka mga PDL ang yara sa sulod. Amo man sini ang sitwasyon sa iban pang mga pasilidad, magluwas na lang sa Iloilo District Jail Male kag Female Dormitory sa Pututan nga mas mataas ang kapasidad. Bangod sa sini nga sitwasyon kag dugang pa ang tuman kainit ka tiyempo, nagpatuman sa mga tikangang BJMP 6 agud mapahagan-hagan ang epekto sa mga PDL sa sulod sa mga pasilidad. By that, ang aton nga mga wardens no, na including our regional office together with our regional doctors, nag-conduct sa inspection sa aton jail facilities to ensure nga manami ang ventilation. So ang tanan nga mga unnecessary nga mga gamit sa aton nga mga PDL, especially mga ara sa windows ug in-clear naton. Magluwas sini ginhatagan man sa ligwang mga PDL nga makagwa sa mas malapad nga mga open spaces sa sulod sa ilang mga compound agud makapahangin. Apang sa piyak sini, hugot nga ginapatuman ang seguridad agud masiguro nga wala sa mga PDL nga makapalagyo. Nagpanagtagman ng BJMP sa mga bulong pangontra sa init. Paghatag sa nagakaigong ang supply sang tubig sa mga pasilidad nga mahina o kun mabudlay malabot sang supply sang tubig. For those naman nga do medyo hindi malikon may mahina-ina gid nga mga water system no. So we are coordinated with our partners, especially from the Bureau of Fire Protection, no, for the provision sang potable waters or any water available nga ihatag sa aton nga mga PDL. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, mga atleta sa nagapadayon ni Negros Occidental Provincial Sports Meet, hugot niya ginamonitor agud manikawan ang paglinat na naay sang pamalitian. Yaring balita ka tungkin tutuka.
Bangod sa mainit ka tiyempo, nagadamo man ang mga makalalaton ng pamalatian na ginatutukan sa health authorities. Sa nagapadayon ng Negros Occidental Provincial Sports Meet, ginatutukan ang paglinat-tanay sa hilanat, ubo, heat rash, mga respiratory disease, head missiles o konsulalob nga nagadamo sa mga summer. Antes maghampang, ginaisa-isa sa medical personnels ang mga atleta. Ang makita niya may sintomas sa makalalaton ng pamalatian ang ginapaidalom sa mainid nga assessment. Pahayag sa isa ka medical officer kang sports performance specialist. Mas madasig maglato ng heat-related yung pamalatian sa contact kag combat sports kangay sa boxing, basketball, pencatsila, wushu, sanda kag team events. Ang mga infectious diseases bala, ngaralan sa panit like mga chickenpox, measles, no? Pwede combat sport, nagatinapikay mga kabataan. Sunod sa DepEd Negros Occidental, kung may ara nga matubod, nga may pamalatian, dumilian ang atleta nga maghampang. Absolute contraindicated na gidya. So that's the time nga hindi ta na sila pagpampangoy. Nahangpan man kun sa mag-coach ang pagpahugot sang pagsunundan sa DepEd. Kung sundon tayo sa Wikipedia, bata unahon ta. Experienceado naman dun. Sa sakitan na gid man. Kay gid man passion ko magampang sa combat sports. May posibilidad man nga mag-extend ang hinampang bangod sa pag-reschedule sang game events bangod sa tuman nga init. Samtang, ginapahanda na sa Negros Occidental ang pag-host sang Wivra nga hiwaton sa Mayo. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Pumuluyong apektado sang kakulang sang supply sang tubig sa Iloilo City, nagdangat na sa 15% sa projected population. Syudad, pwede na mapaidalom sa state of calamity. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaon. Isa lang ini sa mga bubon nga ginakuhaan sa supply sang tubig sa mga pumuluyo sa Barangay Veterans Village sa Iloilo City proper. Hindi magdubo sa 20 ka pamilya ang nagasalig sa sininga bubon nga nagadalom sang 11 katabay. Apang sanggit sikyar sang news team, ang tubig sininga sulod, wala na gani makalapot sa isa katabay. Sunod sa residente nga si Manang Rosa, halin pa sa nagligad nga bulan sang Marso, nga amo na sini ang sitwasyon sang bubon. Ano lang sir, pagdamo, bulos-bulos kuha ang tubig. Ang Veterans Village ang isa sa 25 ka mga barangay sa syudad nga labing apektado sang kakulang sang tubig. Base sa Climate and Disaster Risk Assessment sang Iloilo City DRRMO, yara na sa kapin 18,000 ka pumuluyo, nagikan sa ginabulubanta 95 tubtob 100,000 katawo sa amo nga mga barangay ang apektado sang kakulang sang tubig. Ina nagrepresentar sa 15% sang projected population. Bangod sini, pwede na mapaidalom sa state of calamity ang syudad. That is still growing. Kay using only the 25 barangays, amo na nakadako. We've already hit more than 15% and still increasing. Liwat pa nga magasapol ang mga miyembro sa Task Force El Nino sang Iloilo City Boss. May iban pa nga mga tikang nga ginatunan sang grupo. Apang ang pinakamabaskog sa mga ini, ang pagrekomendar nga ipaidalom sa state of calamity ang syudad. Pananglitan nini ang matigayon, ipatuman ang water rationing sa mga apektado nga lugar kung sa diin may ipahamtang nga mga tangkes ang tubig. Ongoing na ni subong ang inventaryo ta kag identify ko na sa akong team kung diin na pwede ini nga mga water tanks kay para nga sa water rationing na naton. Plano sang syudad nga magkuha sa supply sang tubig sa mga source man sang Metro Pacific Iloilo Water. Kumpiyansa naman si Ravena nga hindi magkulang ang tubig bangod nagpasalig ang MPIW nga bastante man ang supply sini. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaon, One Western Visayas. Mga puso, bilang isa sa masolusyon sa krisis sa tubig sa Bacolod City, magpahamtang ang Bacolod City Government sa water filtration sa mga barangay nga pigadong supply sang tubig. Napulo man ka water tanker ni Dugang nga magarasyon sang tubig sa kabarangayan. Ginapaligban man ang 3 ka fire trucks pati man mga tanker sa Bacolod City BFP nga tubtub subong nagapabilin nga unserviceable ukon kuba. Magabulig pa kung tani ang mga ini sa pagrasyon sang tubig sa barangay kag pagpangaman sa sunod. Ang duwa naton ka tanker gid ang medyo baldado gid, no? Ang tanker naton dako gid mabulig tani no sa aton sini nga mga operation. Mga kapuso, Department of Agriculture ginalantaw nga posible na nga magnubo ang presyo sang bugas sa pungsod sa ikaduhang nga bahin sang tuig. Pila ka mga rice retailer hindi kumbinsido nga maganubo ang presyo sang bugas. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa live sa Haro Small Market sa Barangay Simon Ledesma, Iloilo City. Zen, kamusta dira?
Jert, wala nagapati ang mga negosyante sang bugas nga posible magnubo ang presyo sini bangod dako ang halit sang El Nino sa agrikultura. Ginpaabot sang Department of Agriculture nga mabatyagan ang pagnubo sa presyo sang bugas sa second half sang tuig 2024 base sa pahayag ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa subong wala pa nagapanaog ang presyo bangod sa epekto sang El Nino. Apang amat-amat na nga naganubo ang presyo sang bugas sa world market. Nahibaluan nga sa probinsya sang Iloilo apektado ang agrikultura sang tuman nga kainit. Pinakadako diri nga naapektuhan ang humayan sa diin masobra 11,000 ka hektarya ang nahalitan nga may katumbas nga 473 million pesos nga kapierdihan. Apisar sang anunsyo sang ahensya pila ka rice retailer sa Pavia Public Market ang hindi kumbinsido nga magadubo ang presyo sang bugas. Suno kay Manang Isidra, wala na sang tsansa nga mabuhinan ang antos sa mga konsumidor bangod sa pagbanta sini, mapadayon lang ang saka sang presyo, rason nga naguntat na lang ini sang negosyo. Budlay, rapid sa amon kay ti dako ang bili, tapos gamay lang ang maginansya mo. Ti nagdistapanay kami. Kay ti daw budlay kay hindi ko may kaginansya. Oo, kay tapos dako ang baraydan diri sa amon. Ang rice retailer nga si Manang Mary Jean nagabatsyag naman sang kamahal sa presyo sang bugas. Sunod sa iya hindi ini basta-basta lang nga makapanubo, bangod mamierdihan ini ilabi na nga mahal ang kumpra. Apang kun maganubo ang presyo, masunod man ini sa insakto nga presyohanay. Bati ko lang ha, kung nanda mataas ang bugas. Tapos mabarato, man lang kung magbarato, baratuhan man naman ano kabuang nubo ang barato bakal mo pamahalan mo gid gisang malang markup namon kabugas man kagamay lang gid kay daw maluoy ka mas munog bakal kabugas. Nagapabilin nga estable ang presyo sang bugas sa merkado. Subong nagabili sang 53 to 58 pesos ang kilo sang local rice, samtang 60 pesos per kilo naman ang imported rice. Jert, sa paglantaw sang rice retailers, posible pa nga magsaka ang presyo sang bugas ilabi na nga September to October pa ang first cropping sa mga mangunguma. Jert? Salamat guys sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Ohay kuno, lalaki nga nagpangguba sa may imahen sa San Isidro Parish sa banwas ng Binalbaga Negros Occidental nag-ako nga nakagamit sang illegal nga droga. Suno sa kapulisan, nakatutok Aileen Pedreso. Ginpasakaan na sang kaso nga malicious mischief kag alarm and scandal ang sospek nga nagpangguba sa mga imahen sa San Isidro Parish sa banwas ng Binalbagan kahapon sang aga. Una nanging pahayag sa sospek sa kapulisan nga may nagsugo sa iya, rason nga ginpangtumba kag ginpangguba ang mga imahen. Apang sang mamarasmasan, ginako sang sospek sa kapulisan nga nakagamit ini sang illegal nga droga, rason nga nahimo sini ang akto. Ang mismo din man sa iya, kay mo ya daw ang train, kay kung na mga siya para sa influensyado sa drugs. Liwat nga nagpanumdom ang kapulisan sa publiko nga sagrado nga lugar ang simbahan. Mahimo, mapreso ang sinuman nga naghalapas o kung may tuyo nga gamuhon ini. Hindi na ako nga magpapusok kayo sa violation. Temporaryo nga hiwato ng mga misa sa parish halls ng simbahan, samtang ginakayo ang nagkalaguba. Nag-inspeksyon naman ang Binalbagan LGU sa sulod ng simbahan, agud mahibaluan ang mabulig sa pagpakayo. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso na sunog, subong nga hapon ang dako nga warehouse, ang pipes, kag kitchenwares nga nahamtang sa barangay Gihaman, Leganes. Pasado alas 3 ang nagumpisa ang kalayo kag madasig nga nagdako bangon sa mabaskog nga hangin. Nangin pagpanghangkat man ang pagsulod sa mga bombero sa warehouse bangon sa tuman sa dako nga kalayo, resulta sa pagkasunog sa mga pinta, thinner, pipes kag iban pa nga materyales nga human sa plastic. Padayon pa nga ginapalong ang kalayo. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Paring Star
Archdiocese ang harong nga ginapahayag chairman sa isa ka transport cooperative ginareklamo sa mga miyembro nga may irregularidad sa pagdumala. Mga dokumento nga pinansyal sang kooperatiba kulang sunod sa CDA 6. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Hindi maka-access sa financial statement kag madugay na wala nakabaton sang investor share. Ini ang reklamo sang 65 ka mga miyembro sang Alliance of Provincial Operators and Drivers Transport Cooperative o kon APOD-CC sa ila chairman kag mga opisyales. Suno sa ila tagpamaba sa gintukod ang kooperatiba sa Marso 2022, ginpromisahan sila sang 15,000 pesos nga investor share kada bulan. Tag 10,000 pesos lang ang ilan nabaton sa unang at 3 ka bulan. Pero sang Hulyo tubtob Disyembre 2022, 7,500 na lang ang ilan nabaton bangod na miyerdihan na kuno ang kooperatiba. Pagkatapos adto, wala na gid sila nakabaton sang share. Wala man kuno nahatag sa ila ang ginapangayong hard copy sang financial statement. Para sa ila, kinamatarong sa isa ka miyembro nga ma-access ni agud mabuligan ang kooperatiba sa pinansyal nga aspeto. Nag-attempt kami tani nga mag-investigate or to examine our records and the financial statement nga dapat masulod kami sa office bala to examine at to inspect. Hindi kami pagpasugtan kay confidential kay puno ang mga records. Nagpalabot na sang formal complaint sa Cooperative Development Authority 6 ang tagreklamo. Nagpatigayo na sang inspeksyon ang CDA 6 kung saan natukiban nga kulang ang financial documents ng kooperatiba. Came out na maraming mga documents that at the time of the inspection hindi then available. Hindi naman lahat. Some of the books of accounts na hindi present. So some of these documents will relate to financial transactions of the cooperative. Suno sa CDA 6, dapat ginahatag ang financial statement sa tion sang tuigan nga General Assembly sang kooperatiba. Plano sang CDA 6 nga imbestigahan pagid ang issue. Ilalantawon kung may kakulangan gid man ang mga opisyales sang kooperatiba. Ang ilang ginareklamo ang chairman sang kooperatiba nga si Reverend Father Ricardo Iniego Jr., Parish Priest sang Immaculate Conception Parish Church sa Kalinog. Upod man sa kooperatiba si Reverend Father Felino Portigo sang Our Lady of Candles Parish sang Helicon, Kapatuan. Nakalapot na ang isyo sa Arsobispo, Most Reverend Jose Romeo Lazo. Gani ang Arkidiocese sang Haro. Plano man investigaran ang tuwa ka pari. If ever, kung kinahanglan ang statement, so papagwa kita para matagman sang kasayuran, especially sa bahin man sang simbahan, no? Sang pananaw. Kaya hindi aton ni masiperan tungod kay ang involved pari. Suno kay Padre Culada, hindi dapat magsulod sa negosyo ang mga kaparian. Ilabi na kung ini ang personal kag hindi iya sang pastoral ministry sa simbahan nga ginapahanugutan sang Arsobispo. Ginpakigangutan sang news team si Reverend Father Iniego kag suno sa iya. Buwas pa siya mahimo makapa-interview. Upod Kirabel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. O bilib, mga kapuso Bacoleño, ginpasidunggan sa Busan, South Korea, bago sa magsalbar sang kabuhi sa kaupod sa ginaobrahan niya factory. Yaring balita, katong kitutukan. Wala nang duha-duha ang bakulidnon niya si Monico Lopez Caranay, 52 anyos, nga tabangan ng kangay sini nga factory worker sa Busan, South Korea, pagkatapos sa hulugan sang dako nga press machine. Ang iya pagkabaganihan ang ginpasalamatan sa dako ni Jay Bencho, nga bangod kay Monico, nasugpunan ang iya kabuhi. Naing viral ang iya good deed sa Busan, kag nang inehemplo sang kaayo sa madamo nga OFW communities abroad. Kung hindi ko na dayon, nadalagan dayon, aptik pag-response, at di mapilpilan gid siya. Hindi siya na daganan siyang machine nga bugat gid kayo. Thank you to the Philippine people of Korea, especially to Nikki to save my life. Nikki, I will never forget you in my life. Thank you, everyone. Butang nga mismong embassy sa Pilipinas sa South Korea ang nakilala siya bilang baganihan nga modern Pinoy abroad. Sa pagpauli sini sa barangay Takuling kung saan din siya tumandok, bit-bit sini ang inspirasyon sa tagsa ka Bacolenya. Sang 2015 pa ini nag-obra sa South Korea kung saan din OFW man ang duwa sini kakabataan. Magluwas nga machine operate sang rubber kag accessories, evangelist man ini kag pastor. Duna na kay Monico ang pagka mabinuligan.
The few of the many na may good heart and has a good deeds pa to help the fellow co-worker in South Korea. Pasidunggan naman ng isang barangay Takuling kag sa iya alma mater sa Bacolod City National High School. Ang aton nga spirit bilang Pilipino, we are concerned of humanly speaking mo. We are willing to help whatever the situation, whatever ang lahi na yan, kita ya maasahan, no? Opo Kiril Casilla, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Patay ang 20 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias G sang makuryente sa barangay Poblasyon Anilaw, Iloilo. Base sa investigasyon sang Anilaw Police, nagapanglaba ang biktima sa ginatiniran sini nga balay. Bangod sirom na kag madulom na ang palibot, nagpangita ini sang extension cord agod mabutangan sang suga ang ginakayo nga banyo. Didto kag nakuryente ang biktima. Si alias G ang hinablo sang tag-iya sang balay kag ini ang nagabantay sa pagpaobra sang banyo. Gilayon man ini nga ginrespondihan kag gindala sa ospital apang wala na matabangan pa. However, considering napalabas siya mabasa, ako ituro sa pag-awit ito siyang wiring para niya na kuryente siya. Grupo nga ginapahayag nagapang-recruit sa Cadiz City, Negros Occidental, hindi lehitimo nga miyembro sang MNLF base sa investigasyon sang militar. Nakatuto kay Eileen Pedreso. Ginkumpirma sa 79 Infantry Battalion sa Philippine Army nga hindi lehitimo nga mga miyembro sa Moro National Liberation Front o kun MNLF ang grupo nga nagapang-recruit sa Cadiz City sa Negros Occidental. Inibase sa ginhimo nga investigasyon sa militar sa grupo. We had this meeting last week. Actually, they are not a bona fide members ng MNLF. That is also based doon sa isang member ng MNLF na tumawag sa 79, also complaining and asking for our assistance. Una na nga ginpakita sa news team sang leader sang grupo ang mga dokumento nga nagapamatuod nga mga miyembro sila sang MNLF apang suno sa militar. Makabig nga threat ang presensya sa mga inisuno sa militar. Marami kasi pong inconsistencies doon sa mga declaration po nila, including that of their document. Gani ginareglo sang Cadiz City LGU nga makahali ng mga ini sa lote nga ginaaligar ginhimo sa mga ini nga kampo sa sulod sang 15 ka diyas. Magabulig naman ang Negros Occidental Police Provincial Office sa pagmonitor sa posible pagpadayon pa sa operasyon sang grupo sa probinsya. Kag kun bala ang mga tuyo nga magtukod sang armed group. If they try to do some action na maka-threaten sang peace and order, pwede natin sila masakaan sang complaint. Upod kay Ruel Banggoy, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Pagpatigayon sang demolisyon sa mga balay sa isla sang Boracay nagtugas sang kinagamo. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Tulungan nyo kami. Wala na kaming karapatan dito sa lupa namin. Napuno sang tensyon ang pagserbe sang writ of demolition sa pila ka mga residente sang sitio Hagdan sa Barangay Apak sa isla sang Boracay sa Malay Aklan. Suno sa isa sa mga nag-istar sa mga demolish nga balay, nakibot sila sang nagalabutan na madamong kapulisan po ng sheriff na nagapakita sang dokumento nga kinahanglan ay demolish ang ilang mga balay. Wala nagpasugot ang mga residente. Sa video makitaan nga nagpukutay ang kapulisan kag pila ka kalalakihan. Gimbakplate nila ako dalawa ka manghod, ma'am, kaging tasak-tasak ang ulo. Hindi lumaban yung kapatid ko, sinasabi lang nila yung karapatan. Depensa naman sa Malay Police, operasyon nga kasubong sini kinahanglan sa madamong nga mga personal ngamong magapasiguro sang kalinong. Ang akto sang pagposa sang kapulisan sa pila ka mga residente ang base man sa mando sang sheriff bangod may resistance sa bahin sa mga residente. Yung police po natin ay sumunod according po sa sheriff na inutot, kinagutos sa na korte during the arrest, may resistance coming from the offender. So how can you arrest someone na nagre-resist, actually malaking tao? 5 ka mga lalaking naaresto kagin pairalom na sa inquest proceedings sa reklamo nga paglapas sa revised penal code sa Article 151 kung resistance and disobedience to a person in authority. Tess Ordales, 1 Western Visayas. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network subong April 2024.
Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Department of Health 6 magahingyo sang dugang nga bakuna sa Central Office batok sa pertussis. Sunod sa DOH 6 kutob sang kabataan nga nagaedad 6 weeks, 10 weeks kag 14 weeks ang kinahanglan makabaton sa pentavalent vaccine sa routine immunization. Ginapadasig naman ang procurement process agod makabakal sang dugang nga pentavalent vaccines nga igadugang sa suporta sa provincial kag city health offices. Sa subong, 22 na ang kumpirmado nga kaso sa pertussis sa Region 6. 46 ang probable kag 21 sa mga ini ang nagnegatibo. One of the primary reasons for the increase of pertussis cases is the low immunization coverage in the region. Unfortunately, immunization coverage has taken a drastic turn for the worse as the COVID-19 pandemic hit the country. Nagdangat sa 29 katawo ang binawian sang kabuhi sa sunog nga nagluntad sa isa ka nightclub sa Istanbul, Turkiye. Nagluntad ang insidente samtang gina-renovate ang mga club. Ginapahayag nga may eksplosyon nga nagluntad kag ang kalayo ang nagdakop sa fiber materials. Ginreport nga may isa lang ka-exit ang club kag kadaman sa nagkalamatay ang bangod na hilo sang aso. 8 katawo ang yara subong sa kustodiya sang otoridad kag ginaimbestigaran. Nagsaka na sa siyam ang kumpirmado nga patay sa magnitude 7.2 linog nga nag-igo sa Taiwan. Kapin 900 naman ang nagalasamaran. Samtang padayo naman ang mga search team sa rescue operation sa mga natrap sang nagkalarong nga building. Ang linog ang pinakamabaskog nga nabatyagan sa Taiwan sa nakaligan nga 25 katuig. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Bago sa volleyball team sa NCAA member schools, handa na para sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. Nakatutok Julius Bilacon. Nahidlaw na nga magbalik sa court ang mga miyembro ng Perpetual Lady Altas. Nabitin ang ilang kampanya sang season 98 sang na-eliminate sila sa semifinals. Gani luyag nila makabalik sa Final 4, tubtob sa finals. Yung preparation siyempre is training. Then yung mga kulang namin nung last season, medyo nag-focus kami doon. Kung ano kami nung last season, 98, is yung energy namin papuntang NCAA season 99 is mas dik-dik kami pumasok ng Final Four. Bago nga season, bago man ang coach sang Latran Lady Knights. Pero hindi naman basta-basta nga coach. Si Coach O, Oliver Almadro, ang bantog nga coach sa collegiate kag professional leagues. Pero madamo ang wala nakahibalo nga player siya sang Latran men's volleyball team sang dekada 90. So we want our players not to be extrinsically motivated. We want them to make their own hugot ba? Motivation in themselves. Nung una po, syempre, na-overwhelm kami kasi si Coach Oliver na yan. Tapos, ayun, madali naman siyang makisama sa amin. Ang season 98 finalists nga LPU Lady Pirates, todo na ang pagpahanda para sa palaabuton nga season 99. Maganda yung naging off-season namin, yung preparation namin for this incoming NCAA kasi marami kaming digs na nasalihan. Mas marami nga po yung bagong recruits kaysa sa mga sa before. Chemistry naman ang ginatrabaho sang JRU Lady Bombers sa pagsulod sang season 99. Pero inikuno ang ila malabot pinaagi sa pagtinguha. Kasi ilan lang naman yung seniors, tapos we have a couple of freshmen, tapos may mga transferees kami na ready to play na. Hindi naman po on the spot na bibuild ang chemistry ng isang team. Parang everyday po yan binibuild. Ang EAC Lady Generals, nagalaom nga mangintayo yon ang pagsulod sa Final Four. Nag-focus kami more on skills namin, syempre sa training. Tapos
Nag-focus din kami on how to be consistent. Siyempre yung system napakahirap kunin and we work out talaga sa system. Handom naman sa Mapua Lady Cardinals nga malampasan ang ilang pwesto sa season 98. Itong season na to medyo may pressure sa amin kasi yun na nga, pumasok kami sa Final Four last season, so we aiming for higher place this year. Since puro bata nga po yung team namin ngayon, so mas kailangan namin nag-double time sa effort namin. Pila katulog na lang, bakbaka na sa volleyball court. Bantayan ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament sa Domingo, April 7, live sa GTV, alas 12 ang udto. Julius Bilacaol, 1, Western Visayas. Mapuso mainit liwat ang tiyempo sa halos bugos nga Pilipinas apang wala ginadula ang posibilidad nga mag-ulan sa iban nga lugar. Duha ka weather systems ang nag-apekto subong sa pungsod. Ang ridge sa high-pressure area sa bahin sa Luzon kag easterlies naman sa Visayas pati man sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, madubong syansa sa ulan diri sa aton sa Western Visayas magluwas lang sa pinakabahin sa Negros provinces. Posible man ang localized thunderstorm sa iban pang bahin sa pungsod kinabi na sa hapon o kon sa gabi. Samtang naglabot naman sa 42 degrees Celsius ang maximum heat index. Sa Dumangas, Iloilo, 41 degrees. Sa Iloilo City, Rojas City, kag Bacolod City, subong adlaw. Sad no more na si Noy nga karakter ni Rafael Adicho bago nagkapanumbalik pero bilang alien. Nalantaw na ang alien transformation ni Mario Rivera bilang si Alien 11-1-285-22-912-5. Ang ginigeksa naging kabinibanggit sa viewers. Paano ba na siya matunan sa Earth? Kagano ba namang interaksyon sa pamilya ni Catherine? Bantayan mga kapuso ang My Guardian Alien 8:50 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Lapit sa heart ni Rabia Mateo ang karakter bilang Maria Makiling sa Afternoon Prime series na Makiling na ginasigurado niya na maging epektibo ang niya character. It's been my dream role ever since kailangan ko mag-exercise and at the same time I'm doing acting workshops to hone my acting skills. Damo naman sing nalagawan ng lugar si Martin Del Rosario pero Negros Occidental ang isa sa iya hindi malipatan. Maraming beses na ako sa Bacolod pero sa balik first time. Sasabi ko sobrang ganda pala sunset, yung beach, kanina na-enjoy ko yun. Enjoy natin yung like kay. Bantayan mga kapuso si Martin bilang Jeff sa Asawa ng Asawa Ko 9:35 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng My Guardian Alien. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ininga episodes sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako sa Eden Prieto. Kapuso, mag-isa kita kag ibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jericho Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.